Hi guys, it's me again. Nagsasawa na ba kayo sa pagmumukha ko? Ay, wag niyong gagawin yan. Pagsisisihan niyo lang, tsareng. Joke lang yan mga ateng. Ang ganda ng araw ngayon kaya ang saya-saya ko. You know what? May araw kasi at hindi umuulan at walang hangin at hindi masyadong tawag nito, nagpo-frost yung labas. Pero malamig pa rin. So ayan, papasok na naman tayo ulit. Update tayo mamaya. So ayan mga ate, ang ganda ng araw. Kasama ako sa maganda sa araw. So ayan mga ate, flex ko nga lang sa inyo itong ano na to, scarf na to. Galing pa to sa Pilipinas at binigay to sa akin ng isang kaibigan dyan sa Maharlika. At alam nyo ba, pinagsisisihan ko na hindi ako bumili ng madaming ganito. Kasi ang mahal ng scarf dito, maabot ng $10 to $15, tapos merong $20 yung mahahaba na makakapal. Diyos ko, kung alam ko lang, bumili na ako ng madami dyan sa Pilipinas. My goodness. Samantalang dyan sa atin may 20, 50. Ako, big mistake talaga yun sa akin. Tsaka yung mga ganito, ito binili ko pa to sa Pilipinas. Mga ateng, ang bili ko lang dito doon sa may malapit doon kala ating mo Bechay. 250 yung bili ko neto. Yung ganito dito, maabot ng 1,000 plus hanggang 2,000. Hindi pa yun makakapal, tapos yun, mga local lang yun. Ang original dito is yung yung ang pangalan, Kathmandu, ano pa ba, basta yun, may mga name dito yung original na ganito. Mamahalin nasa 5,000 to 6,000 ang mahal. Aywan ko ba? Wala na kasi akong paglagyan sa luggage ko eh. Kung alam ko lang na walang laman yung luggage ng kasama ko si Rose, dinagdagan ko na tapos nilagay ko sa kanya. Di ba? Ano ba yan? Pinagsisihan ko talagang hindi ako nagdala ng mga ganito. Kasi mura nga lang sa atin. Ito, binili ko to sa atin sa halagang parang 60 pesos yata. Pero pag bumili ka dito ng ganito, nasa $8 to $10 ang isa. Yung nakita ko lang ewan ko dun sa iba. Tapos, mga medyas nila dito, isang pair, nasa $4, $5, ganon. Ay nako, utod ng sabi nga nila sa, wag mo kasi i-convert kaya hindi ka nakakabili. Paano ako bibili? Wala akong pambili. Kaloka di ba mga ate? Mga ateng, tingnan nyo yung lake, oh. Oh. Umuusok yung lake. Maganda yung lake na to pag Oh, ang ganda niya, oh. Kung nakikita nyo lang sana sa personal. Ayun, oh, umuusok. Bongga. Umuusok talaga. Tawag pala dito sa lake na to mga ating is Lake Mona Nui. Monanu. Ayan, ganun siguro yung pag nun. Lake Monanu. O, di ba? Maraming pato dito mga ateng. Nagkakalat lang yung mga pato dito. Hindi ko alam kung saan nakatira yung mga pato. Ay no. Yun o, dalawa. O, yun, dalawa. Hindi ko alam kung saan sila natutulog pag Kasi dito wala na may-ari yan eh. Nandiyan lang mga yan eh. Ay no, meron pa dun sa ilalim. Sa ilalim ng parang bridge na yon. Dahil pato doon, may itim, may brown, may white, iba-iba. Alam niyo ba mga ateng na hindi yan dito kinakain? At inaalagaan nila yung mga yan. Pakalat-kalat lang yan dyan, pakalat-kalat. Ang dami. Ang dami-daming pato. Gusto ko sanang pakita yung umuusok na Kaso baka malate na ako. Meron akong client ng 9 AM. Wait lang. Tingnan natin kung mapapakita ko sa inyo yung
umuusok na lake. Yung mga ating oh. Oh, dami nila. Oh. Sa gilid lang siguro sila natutulog. Ayan oh. Hindi naman kasi makita yata yung uusok. Oh. So yan muna. Update ako later. Lakad na ako. Baka ako malate. Pagod ako tumakbo. Tingnan niyo yung pilig mata ko. Oh. Namumuti. Alam niyo kung ano yan? Yung hamog na dumikit sa may pilig mata ko. Nag-yelo. Ayan. Ang bigat ng pilig mata ko. Parang ang daming muta. Ano ba yan? Nakikita niyo ba guys? Mga ateng. Hindi na ako makamulat, ang bigat. Nag-yelo yung pilig mata ko. Hindi naman yan luha. Ano yan? Yung pag lumalakad ka, di ba nag-ano? Yung hamog. Tapos ayan nag-yelo. Color ke. Nabuang na naman ako. Wala na naman akong ma-share sa inyo. Pati pilig mata kong nag-yelo. Mamaya mawawala yan pag ano. Pag yun ang lalagyan ng araw. Ang tigas. Ang tigas. Ito pala pilik mata ko. Kinabit to ni Rosemary. Nilagyan niya ako ng pilik mata nung kakadating namin. Ayan. Walang joke. Naninigas yung pilik mata ko. So ayan guys. Sa ilang araw na ba ako pumasok? Sa 4 na araw, mayroon silang 4 season. Like nung pumasok ako ng Tuesday, ay medyo windy. Tapos, nung pumasok ako ng Wednesday, very nag-yelo. Tapos, pumasok ako kahapon, Thursday, ay maulan. Tapos ngayon naman, Friday, is a very good day. You know what? I have sunshine. Ayan, maganda yung araw ngayon kaya masarap maglakad. Yan lang, medyo nakakahingal. Sabi nila, o sige, si sexy ka na yan kasi araw-araw ka naglalakad, exercise. Naku, si sexy ka nga, masakit naman yung binti mo. So, update ako later ulit. Tatakbo na ako para mabilis ako makarating dun sa mahiwagan tulay ni Aling Pepay. So, see ya mga ateng. Nandito na ako sa mahiwagan tulay ni Aling Pepay. Ayun mga estudyante, araw-araw ko yan mga nakakasalubong dito. Kilala ko na sila sa mukha, kabisado ko na. So, ito yung tulay. Ito yung favorite spot ko. Hi! Araw-araw wala nakikita yung mga bata yan. Kilala na yata ako nila. O diba mga estudyante nga dito, araw-araw naglalakad ako pa kaya. Ay nako. At tuloy ko pala yung bida ko kanina. Yung 4 na season, yung ko sa 4 na araw. Ngayon, minsan nangyayari yung 4 season in 1 day. Yung sa isang araw, umuulan, mahangin, nagpo-pros, tapos maulan. Yan, sama-sama sa isang araw. Yan, kaya nga, ewan ko ba, ano bang meron dito sa New Zealand? Pero pag summer dito, mga ateng, Diyos ko, kahit gaano kalamig dito, masusunog ang balat mo sa, sa init. Kaya nagkakaroon sila ng dito, yung skin cancer, mga eczema, gano'n. Kasi, yung araw daw dito, pagka yung summer nila, masyadong masakit sa balat. Kaya kailangan dito sunblock. Ang kailangan dito sunblock, moisturizer. Ganon, hindi uso dito yung mga ano-ano. At saka yung, di ba namili ako ng yung panglagay sa mukha. Nagpabili si bakla, yun. Mga astringent. Pag naglagay ka dito nun mga ateng, yung mukha mo magdadry ng bonggang-bongga. Tapos, yung masakit ba? Binilihan ako ni Rose ng ganon kasi hindi naman ako bumili ng sa akin. Binilihan ako ni Rose. Nandun, di ko ginagamit.
Kasi nga, nung tinry ko, parang yung mukha ko binibinat na gano'n tapos parang dry. Kaya yun, bumili na lang ng ng moisturizer para dito sa aking mukha. Kasi very dry talaga. Kaya dito, pag bibili ka, dapat more on nakalagay moisturizer. Kasi nagda-dry sa lamig, sa sobrang lamig ba. Ganon. So ayan mga ateng, hanggang dito na lang muna ang ating chikahan at wala na akong maichika sa inyo. Kundi masaya lang ako ngayong araw at ang buhok ko nga pala ito. Tingnan nyo. Everyday kasi ako naliligo. Ngayon, sabi nila, wag daw ako everyday maligo. Mag half bath lang ako. Kasi yung buhok daw naminipis. Which is totoo naman. Ayan, tingnan nyo. Parang feeling ko manipis yung buhok ko. Kaya hindi ko na pinaliguan yung buhok ko ngayon. Naligo naman yan kahapon. Tapos nagsombrero ko. Kaya ayan. Mukhang chikitita yung hair ko ngayon. Humahaba na, Nicole! Mega love shoutout sa'yo! Walang magugupit sa akin. Alam mo ba? Alam nyo ba mga ateng? Walang magandang nagugupit dito. May pumunta nga kahapon dun sa salon eh. Nagugupit ba kayo ng lalaki ganyan? Sabi ko dun sa kabila may barber. Sabi niya, ayoko dun. Kakaupo mo pa lang tapos na agad. Ano din, Pilipino. Ay, kaya hindi ko alam kung ano itong mangyayari sa buhok ko. Na-appreciate nila yung gupit ko, sabi daw. Sabi nung isa yung client namin na taga Cook Island, sabi niya, I like your hair. It's very unique. Sabi niya gano'n, very unique daw. Ngayon lang yata siya nakakita ng ganitong gupit dito sa New Zealand. Kasi ang ganda nga ng pagkakagupit ni Nicole, lalo na pag nakasetting itong mga ating, ang ganda. Kaya, maraming inaga-idolize ng gupit ko, pati ng kulay ko. Kasi before ako umalis ng Pilipinas, hinighlights ko yung buhok ko tsaka ako kinulayan ng flaxen. Kaya yung kulay niya parang hindi siya yellow. Ang ganda ng kulay niya kaya na-appreciate ng mga tao dito. Okay? So, yun lang for today's video. See you again on my next vlog. Bye! God bless!